Mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilihis yun? Di ba dumiretso ron? Dumiretso Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, Sen, baka tinawagan siya ni Martin Romualdez. Sasabi siguro dito kay Ping Lacson Boytago, anak lang to ko, ginawa kitang Blue Ribbon chairperson para mapigilan niya mga ganyang klaseng kaganapan. Ano klaseng kabalbalan yan, Ping? Di ba? Baka ganun yung naging nabanatan siya nitong si Martin Romualdez, kaya nagkaganyan ho mga kababayan. Tayo dito sa PH Update, hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy dito. Kilala nyo naman ho kung sino mga bumabanat dito kay Senator Rodante Marcoleta. Diyan pa mismo sa Senado, kasama niya pa mismo, walang iba kung hindi yung mga aso nitong si Martin Romualdez. Yaang si School Bukol at itong si Ping Lacson Boytago. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sang like at sang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, 995,834 subscriber na ho tayo. Konti na lang, magna 996,000 subscriber na ho tayo. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito. Focus lang ho tayo dito sa pinaka-aabangan ng lahat, ang pag-guesting nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamamayan. Heto na ho mga kababayan, umpisa na ho natin ang ating video. Yay! natin, Kanya-kanyang- siguro sa Opo frustrations na sa buhay, kung ano-ano na yung naiisip nila na itugma sa mga nangyayari sa atin ngayon Opo. Hindi mo naman sila masisisi sapagkat naghahanap sila talaga ng kasagutan. Ang problema imbes na makahanap sila talaga ng tinutumbok ng investigasyon. Ang napapansin nila, mukhang sila yung papalihis di ba? Sabi pa naman kayo daw po naglilihisan Kaya nga. Nililihis nyo raw Nakita mo naman ako, pinipilit kong idiretso Hindi, ang bahala nang humatol dyan, yung mga kababayan Tao natin. bayan Sila naman ay nakasusubaybay sa mga nagaganap na pagdinig patungkol nga dyan sa napakalawak na pinsala ng mga flood control projects na yan. Imbes na maproteksyon na ng ating mga komunidad, kabaligtaran ang nangyari. Anyway, yaman din lamang meron ka pa bang Nandiyan na tayo, information doon sa calamities? Tuloy na natin doon Gawin na natin. Oo. Sa marami kasing mga issue dyan ang lumabas nitong nakaraang mga araw. Oo. Yan. Within this week kasi walang hearing. Ba't ka pala, Sen? In-expect namin, Ba't Sen, walang kung hearing? hindi Wednesday, ngayong Thursday. Kaya nga. Ba't bigla na? Wala Bakit po. mo sa akin itatanong, hindi naman ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ganun. Hindi. Si Senator Rodante Marcoleta, medyo napakalambing ho niya ngayong mga panahon na to. Ako nababalagbag Sen. Ako nababalagbag. Isa lang naman ho kasi dahilan dyan. Kasi noong lumabas itong si Master Sergeant Gutesa, question ho ang kredibilidad niya. Lalo na noong umatras yung abogadong nagnotaryo doon sa kanyang testimonya. Pagkatapos umatras ng abogada na yan, marami hong nang lumabas na usap-usapin sa social media at nananawagan ng ating mga kababayan na ipatawag yung abogado na yon at yung mga conversation dun sa group chat na sinasabi nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ang problema ko kasi dito mga kababayan, kung sakaling mag-hearing ngayon itong si Ping Lacson Boytago, siyempre tatanungin siya, sisingilin siya ng sambayan ng Pilipino, di ba? Ano nang nangyari dito kay Orly Gutesa? Ano nang nangyari doon sa nagnotaryo ng dokumento? Siguro pulis yang si Ping Lacson Boytago. Malamang sa malamang nagpapunta na siya ng tauhan niya doon sa mismong pinagpanotaryuhan niya na notary office itong si Master Sergeant Orly Gutesa at tinanong na niya mismo, nagpanotaryo ba siya dyan o hindi? Ipapasupina namin yung inyong mga yung inyong mga CCTV footage kung meron man, di ba? Titignan namin yung mga yung libro nyo, bubuksan namin yung pagkakasunod-sunod kasi pagka yan, nalampasan yung bilang ng notaryo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, malaking problema ho yung mga kababayan. Ang hirap po kasing lokohin noon. Kasi pagka
ibinasura mo yung buong libro, lahat ho ng ninotaryo nyo doon, mga importanteng dokumento, mababasura ho yung lahat. Kaya napaka-imposibleng ikaila ng notaryo na yan. No? Tuloy na natin. Ano lang naman ho yan mga kababayan. Yun ang mabilis na kasagutan kung bakit walang hearing ngayong panahon na to. Dahil natatakot itong si Ping Lacson Boytago na singilin siya ng sambayan ng Pilipino kung nasaan na yung sinasabi niyang ipapatawag na ay ipinapasubpi ng mga group chat, ha, yung pinagpanotaryuhan na notary office, di ba? Yung abogado ipapatawag. Marami ho mga kababayan. Kaya para hindi na lang lumaki tong issue at para hindi na lang mabaon itong si Martin Romualdez at itong si Saldico dyan sa hearing ng Blue Ribbon. Akala ko mang sagasayang si Ping Lacson dito sa issue na to. Ba't para atang umaatras na ho? Bumabahag na yung buntot nitong si Ping Lacson. Wala na eh. Nawala yung angas niya eh. Sira yung credibility ng mama, di ba? Hindi ba kakakulo sa kapulungan ninyo, miyembro ng hindi ba napag-usapan? Sila lang ang nagbibigay ng schedule eh. Malalaman na lang namin kapag sila'y nagpalabas. Doon sa pinakahuli na pagdinig last week, in-expect natin ay merong isang pagdinig dapat this week. Pero hindi ko pala natuloy, yun ho. Wala, di ba? Ang tanong nila, merong magtatawag, kasi may lumabas ng balita, na, ewan ko kung nabasa mo, na baka daw magpalabas na ng initial resolution ng komite at baka hindi na magpatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon. Paano mangyayari yun? Yun lamang mga binanggit ni Chairman Panfilo Lacson ng Blue Ribbon Committee. Opo. Halos sa 10, 2 pa lang ang natawag eh. Nako. Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Yung SunWest, nabanggit doon. Opo. Yung Third Star, nabanggit doon. Opo. Yung Edmarie, nabanggit. At napakarami pa. Ang iba-ibang personalidad. Ibig ba sabihin naging subject matter ng kanyang Privilege speech. maramdaming Privilege speech. privilege speech. na Emotional. Yung parang motion picture. Ala pelikula. Yun. Si Senator Dante Marcoleta, di niya alam yung tamang salitang gagamitin eh. Ala pelikulang privilege speech. Yan. Ala pelikula talaga. Merong sound effect, merong visual effect, merong lahat na lang ho. Pati drama ng boses nitong si Ping Lacson. Talagang hinagod ho niya dyan sa ano niya na yan. Dyan sa privilege speech niya na yan. Kompleto ang cinematography. Cinematography yan. May sound effects, meron pang screenplay. Oho. Ibig sabihin, hindi napapasadahan yung mga yon? Nako. Baka kasi Nasa kanya yun Ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. Oo nga, no, na-interview siya. Mukhang baka daw po may mga hinihintay pang Development, oo. development. Kung wala naman daw pong bagong development, baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media eh. Opo, oho. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin nga niya kung merong masustansyang darating. Opo. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong eh. Ano ho? Wala nga, kamukha nung SunWest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Nako. Sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Oo. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganun? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod eh. Paano? Nung itong huling hearing, merong lumabas na isang Orly Gutesa. napakatibay na yung ating witness, di ba? Oho. Si Ano retired ba yung Major... pinakahuli? Yung kay... Yung pinakahuli. Retired Major, Master Sergeant Orly Gutesa. Oo, hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong eh. Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi na-shock, nabigla ata doon sa statement niya. Oo, ang dami nila ron. Ba't hindi sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Witness. Oh. Hindi,
ang problema daw ho kasi ata, peke daw yung notaryo. Bakit? Yung notaryo ba, Ayaw ano? lang tanungin. Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Aha. Yung kanyang sinumpaang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Aha. Correct. Mali ba yung mga sinabi niya? Hmm. Di ba maliwanag kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilis yun? Di ba dumiretso ron? Numeretso eh. Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Aha. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Aha. Ibig sabihin, Sen, baka tinawagan siya ni Martin Romualdez. Sasabi siguro dito kay Pokping Lacson Boytago. Anak lang to, huwag ginawa kitang Blue Ribbon chairperson para mapigilan niya mga ganyang klaseng kaganapan. Ano klaseng kapalpalan yan, Ping? Baka ganun yung naging nabanatan siya nitong si Martin Romualdez kaya nagkaganyan yung mga kababayan. interesado na magtanong. Oo. Oo nga, ganun ang implikasyon. Di ba? Oho. Anong nangyari na dun sa abogado na si Attorney Pechi Espera? Kasi, Sen, after niyang sabihin na hindi siya yung nagnotaryo, ang daming lumabas na, hindi ka ba yan, hindi mo ba pirma to? Paano yung mga ninontaryo mo sa amin? Meron yung sa Tiesa. Liga ng mga Meron doon sa barangay sa Liga ng mga barangay. Marami pang iba. May nakita pa ako na gano'n din yung notarial details. Nako. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako, tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. So may Iba-ibang branches pirma. pala. Ibig sabihin, bukod doon sa na-picture niya, mayroon sa iba pang... Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero ganun kung po ba? titingnan mo yung notarial deal, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, parehong-pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya same name po? pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, o ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman, dito ka pumwesto. Oo. Baka nagugutom yung abogado siya. Anak man to ko, parang ginawa ko niyang branch. Merong branch yung notary office niya, parang SMD no mga kababayan. Nasa iba-ibang lugar. Iisang abogado, pero napakarami ho ng kanyang, anong tawag dito, notary office. Ito talagang si Atty. Pechi eh. Si Atty. Pechi, hindi natin malaman kung ano mga pinagagawa niya sa buhay niya eh. Ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. O, halimbawa, yung hawak ng isa, Book 8. Opo. Yung nagnotaryo kay Gutesa, book 8 eh. Pero yung isa siguro, book 7. Kasi, Booking eh, maring may booking book eh. 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang suspecha ko dyan. Ganun pala. Ngayon, kung mo pareho yung tinatatak niya, Opo. at sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila, sige, pirmahan mo yan. Nung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo, sige. O pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon. Oho. Pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo, pagkatapos tatalikuran mo. Kahit ano pang sabihin niya, mali yun eh. Opo. Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya yung nakapirma. Siya mismo. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo. Physically. Physically. Yun ang requirement ng batas. Oho. Nakalagay doon sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, doon sa Villaruel Street, sa Pasay City. Notary Public, sabi niya. 24/7. Ay, Pasay pa pala yun. Pasay, yung opisina niya, Ermita eh. Kasi meron ermita, opo. Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Pero meron siyang panotaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay. Oh. Doon pumunta si Gutese. Pasay pa. Bilyar, alam ko, taga-Pasay po ako eh. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Oho. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala, pinabasa mo sa akin yung statement mo, yung salaysay mo, ay mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi
kung ikaw ay nakahanda at alam mong ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito ay para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng ibang saling lahi na darating pa. Opo. Ganun yung forma ng kanyang salaysay. Aha. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko, pansarili kong satisfaction. Baka kako nagbubulaan lang ito, di ba? Opo. May panahon pa naman, panutaryo mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. Aha. Kumbaga, yung ginawa nitong si Senator Rodante Marcoleta, parang o sige, kung talagang totoo yung sinasabi mo, parang test ba? Credibility test. O yung pinakaunang credibility test nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, yung pagpapanotaryo. Kaso yung abogada medyo sinto-sinto, di ba? Umatras siya, natakot Siguro merong tumawag na kaibigan ni Tamba. Ayun, umatras siya mga kababayan. Pambihira. O, tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Nakamotor po ako. Oho. Alam mong puntahan ng Senate, alam ko po. O sige kako, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Aha. Ipipresent kita. Umalis na ako kasi may session kami. Opo. So ako, nananatili akong umaasa kung dumating. Opo. Kung hindi darating, hindi dumating. Di ba? Hindi nyo 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob dahil yung kanyang testimony, mabigat edi dumating. Pinisent ko. Baga tapos, wala raw akong kortesiya. Oho. Anong pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o kortesi? Ang ano ko kasi dito mga kababayan, paano pagka rinihistro ni Senator Rodante Marcoleta yung witness, sasabihin niya, merong witness na darating, Shanping, magsasalita. Kasi mabubulok Sasabihin mo dun sa chairperson na asa ni Martin Romualdez, wala na. Baka di pa nag-uumpisa hearing, tinapos na nila pagka lumabas yung si Master Sergeant Orly Gutesa. Hindi talaga pwedeng sabihin sa mismo chairman Kaya ako naiintindihan ko Mga si Raul yung mga di ba? Baka hindi pa naisasalang itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Tinapos na hearing. Ganun lang yung mga kababayan. Oho. Puro courtesy. Oho. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba? Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na inihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Yan. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isabpina. Yun. Imbitahan mo. Oh. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as Nang congressman. hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya Oh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. No, peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Correct. Kahit na walang notaryo yun at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. Yung. Malutong ho yung sinabi na yun ni Sendante. Talagang kinukuberan niya Sino bang niya? Si Ping Lacson, si Boy Tago. O ngayon, sa kakadepensa niya dito kay Martin Romualdez at kay Saldico, siya nababakbakan ngayon sa social media. Real talk. Real talk. Ibinenta nitong si Ping Lacson ang kanyang kredibilidad dito kay Martin. Pinagpalit niya. Kahit pa paano, meron pa naman tiwala ang ating mga kababayan dyan sa mama na yan. Real talk Kahit pa paano, kahit katiting, meron pa namang natitira. Dito sa isa na huwit na to mga kababayan, talagang binenta ho niya ang kanyang kaluluwa dito kay Martin Romualdez at dito kay Saldico. Rito. Yun ang nangyayari. Kasi pagka nababaling na dito sa dalawang unggoy na tong usapan dyan sa Blue Ribbon, kagaya ngayon, nasa ng hearing? Nasa na? Kailangan namin ng hearing. Kailangan naming malaman kung totoo ba sinasabi nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Bakit hindi ka mag-hearing ngayon?
Ipakita, di ba, investigador ka? Di ba, pinagmamalaki mo, ano ako, investigador ako eh. Sabi pa nga nitong si Soto, papipiliin mo naman ako. Pagdating sa, investigador o abogado, dito na ako sa investigador. Basta alam ko, marunong mag-imbestiga. Nasaan na ngayon yung marunong mag-imbestiga, School Bukol? Nasaan na yung pinagmamalaki mong pinalit mo dito kay Senator Rodante Marcoleta? Bakit bumabahag ang buntot nyo pagka nababanggit na itong si Martin Romualdez at itong si Saldico? Di ba ho, Senator Rodante Marcoleta? Kayo talaga kalayo makakalusot kayo ha. At siya'y sumumpa. Oh. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Yun. Opo. Oh. Ano hahanapin mo pa ron? Hahanapin mo pa yung notaryo kahit na walang notaryo yon. Hindi nabawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit punitin Yeah. pa yung papel. Wala na yun eh. Kasi nagsalita na. Oo nga, ba't mo na akong pupunit eh? Nandun eh. Nagsabit ako. Ito naman si Sir Nelson, masyadong butal. Pambira talaga. Hindi, merong isang abogado narinig ko, Sen. Ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero hindi daw niya sinumpaan na yung nilalaman ng kanyang Gutesa na ito bang sinusumpaan mong ito ay tama, itong laman ng iyong affidavit na ito. Kaya daw po, parang ang kanyang punto ay yung panunumpa niya doon sa Senado. Nung siya'y tanungin, ikaw ba'y nanunumpa na ang iyong sasabihin ay totoo at pawang katotohanan lamang? Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya, yung kanyang notaryo, ay yung kanyang Babasahin. affidavit, babasahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yun. Na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Bakit? Sinabi rin ba niya doon na lahat po nasasabihin ko rito puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Wala naman po. Wala sinabi niya. Kaya nga. Oho. Yun lang ang katapat dun eh. Ako po ba yung nagpunta rito para magsabi ng kasinungalingan? Oho. Meron ba siya sinabi? Wala. Wala. Oho. Oh, pinagtatanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo. Oh. Totoo ba na ganyan? Yan ang mga ano nila eh. Oh. Ano na lang yun? Palusot na lang yung mga ganun. Alibay na. Ay, nako. Well, anyway, noong isang araw sa nakita ko, ay nag-live kayo na kayo pumunta ng City Hall eh. Ano ba yung pinunta nyo? May kinalaman ata dito kay Attorney Espera? Kasi sabi, ipapatawag daw kayo ng Regional Trial Court ng Maynila eh. Hindi, sa Totoo ba? kagustuhan ko na makakuha sana ako ng kopya ng mga ibang mga dokumentong ninotaryo niya para maikumpara ko doon sa dokumentong ninotaryo sa kanyang sariling yung lugar na pagnonotaryo. Kaso, anong sabihan ako nung, wala pa yung judge noon kasi parang nag-attend siya ng inventaryo. Opo. Kasi parang mag-end of the month na eh, di ba? Opo. So busy sila sa inventaryo. So kausap ko yung clerk of court. Di bali po kanya, doon muna kayo maupo doon sa may maganda pong lugar ng court. Kasi alam mo naman yung mga Opo, yung korte mga natin courtroom, ngayon, opo, masisikip, very cramped talaga. Oh. Siguro nahihiya naman sila na hindi man lang ako makaupo sa isang medyo maayos na meron namang aircon. Ganyan. E de, sige ka kung yan ang dinala ko ron. Doon nga. Hanggang sa dumating yung judge. Nakakausap ko yung judge. Hindi kayo pinatawag, kayo personal na pumunta. Kasi parang ang Ako dating pumunta dahil nga gusto ko nang makakuha kung sakali, kung po pwede. okay. Kaya lang, ang nalaman ko, kasi alam ko dahil September ito, mag-e-end, ang submission ng notarial register, yung mga notaryo nila, 10 days after the end of each month. Kaya alam ko na baka wala pa. Pero ang sabi ko naman, yung mga earlier documents na, kahit halimbawa yung Agosto, ang balak ko lang naman comparison eh. Comparison lang. Ngayon, sabi naman ng judge, ang pinakamabuti, Sen, sabi niya, hintayin na lang natin kasi pagka ganito po yung nature ng mga request, talaga pong ang Korte Suprema po, inihingan na po namin ng ano. Ako kung yan ang tuntunin, pasakop tayo dyan, judge, sabi ko. Total po, kanya, pinasubmit ko na rin po na siya nung ano ba yung lugar na pinagnunotaryuhan mo, asan yung specimen ng signature mo. Sige, judge ka, hintayin ko na lang yan. Kasi So nakita niya na seryoso ako na talagang gusto kong malaman ang mga pangyayari dito. Bagamat hindi na issue nga yung notaryo, pero dahil nga parang ikinakabit nila,
para kahit papano'y makahanap sila ng kahit napakaliit na butas ba. Opo. Sa kanila napakalaking bagay na eh. Oo. Alam kasi nila, meron pa tayong mga kababayan na kuminsan ay naililigaw eh. Oho. Yan. Doon na lang. Parang hinahangad na lang yung konti sigurong bilang ng mga kababayan natin na pwede pa nilang mapaniwala. Kung meron pa hanggang ngayon. Ken? Oho. Well, yun po ang hindi natin alam, Sen. Ano, ha? Pero akala ko kasi may lumabas sa social media na kayo daw ay ipatatawag ng korte. Gutesa and Marcoleta. Ano, ha? Hindi gagawin ng korte yun. Ganun po ba? Ako, kusa Fake ako news, nagpunta fake ron news. dahil gusto kong makakita ng Signature. kopya sapagkat magdi-deliver ako ng privilege speech noong araw na yun. Yung palang notaryo, Sen, ay kumukuha ng notarial commission sa Regional Trial Court. Oo, silang nagbibigay nun. Ayun pala. Kaya i-report mo yung ninotaryo mo sa loob ng isang peryodo. Halimbawa, yung 1 month. Isang buwan, oo. Oo, kaya lang ang pagre-report is every first 10 days of the next month. So, Kaya itong Oktubre. October 10 ang submission. Deadline. Oo, ako naman, ang pag-asa ko nga, yung comparison lang, Aha. baka meron po tayong may papaserox na, halimbawa, yung Agosto. August, o yung mga ano. Yung Agosto, yung September, wag na muna kasi i-report pa Wala lang. pa yun. Kaya lang po, yung mga nauna, kasi nagbibigay sila ng kopya eh. Sabi naman ng judge, sa pinakamabuti po kanya hintay na lang po natin sapagkat kukuha po tayo ng permiso sa Korte Suprema. Ayun pala. Okay naman sa akin yun, Jeff. Okay, so at least malinaw tayo. Dahil sa hindi naman pala natuloy sa linggong ito. Yung abogado na yun, Oho. Sen, parang hindi pa nagpakita, hindi pa yata lumabas After na sabihin, hindi ako nagnotaryo yan. Yung gumawa Wala na siya ng sumunod affidavit. na mensahe, di ba? Oo. Hindi man lang siya in-interview no? Wala Yun po. na, Ayaw din naman ipatawag ng Blue Ribbon kasi raw lilihis kami. Ganon. Sino ba? Ang gusto nila yung inaasahan nilang makabubuti sa gusto nilang proteksyonan. Oho. Ako po. Hindi, kasi bagay sila naman ang nagpalaki nun Di ba? Kaya ang tinatanong, ano bang pinaka-importante sa inyo? Yung notaryo o yung nilalaman ng kanyang salaysay? Di ba? Nandun naman sa sarap nyo Oho. Sumumpa din siya sa inyo Sa mga tweet, mas napabuti pa nga Binasa pa niya. Oho. Kaso nga, napagkamalan pa akong kino-coach ko sapagkat napansin ko, teka mo, meron kang hindi nababasa di ba? Oho. So kinakailangan ko pang ipaliwanag na nung nagbabasa po si Gutesa, sinusundan po namin. 4 kami na merong kopya na original. Oho. Yung isang kopya, binigay ko sa chairman, Senator Ping Lacson. Yung isa, binigay ko kay Senate President Tito Soto. Yung isa, binigay ko sa katabi ko, Senator Erwin. Erwin Tulfo. Hindi, Sherwin Gatchalian. Opo. Ngayon, nung nagbabasa na, binabasa niya na yung salaysay, alam ko sinusundan naming lahat. Opo. Ako sinusundan ko Alam ko sinusundan na hindi ni Chairman Ping at si SP Soto. Yan. Kaya nung tumayo ako, hindi sila kumibo. Alam din nila na may nalaktawan na siya. Ngayon, nalaktawan na naman yung sumunod. Kaya, teka muna teka muna. Isipin mo yung una, isang linya. Nung pangalawa, 2 na hindi siya mare-record properly kung hindi mo ipo-point out. Opo. Kasi po kanya itong binabasa ko, yung Xerox Kaya merong patid sa baba. So ang ginawa ko, pinigay ko na muna sa kanya yung original para yun ang basahin niya. Sana pala, Sen, Kino-coach ko raw. ang ginawa niyo noon ay, sabihin mo nga kung bakit tayo, ano ba? Kasi parang on record lagi For the record, for the record, Your Di ba Honor. sa korte ganun, di ba? Bakit tayo tumigil? Sabihin niya, kasi po, hindi po... Nalalaktawan po yung ganito, yung ganyan. Oho. Well, nangyari na po yun. Masyado na magpapaka-technical. Alam ko na mga 4 kaming nakatingin nga po. sinusundan namin yung binabasa niya. Sa kanya yun galing sa kanya Original, 4 ang binigay niya sa akin. Kasi ang iniisip ni Senator Dante Marcoleta dahil nga naman pinupurtay ng 2 unggoy na yun na yung credibility nila, yung tipong pareha sila, yung tipong sagasayang hearing na yan, yung tipong nandiyan naman yung 2 na yun, binabasa nila. Nakikita naman nila, yung sinasabi ko talagang hindi nababanggit itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Kaya hindi sila kumibo Di ba? Kaso,
ginamit pa nila yon, tinake advantage pa nila yon. Talagang yung kaganapan na yon, talagang kinapitalize nila para ma-discredit itong si Master Sergeant Orly Gutesa at itong si Senator Dante Marcoleta. Di ba lundagan sila doon? O kaya sabi nga no, kayo nang bahalang diyan, mag-conclude diyan o mag-isip ng kung ano man diyan, di ba? Pero alam nitong si Ping Lacson na binabasa nila yung sinumpaang salaysay nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ganyan nung sila katitindi, ika nga. Nagpatibay pa ng hinala to ng iba na kino-coach nyo. Kasi nung tinanong si chairman, balita po, kayo na po ang maghatol, mga kababayan, sa inyo po nakita. Yun na nga yung ko nga sa kanya eh. Parang sinabi, Ang sinabi, your guess is as good as mine. Yun. Samantalang alam niya, binabasa namin pare-pareho. Hindi niya napanood din pala nila yung napanood nating interview nitong si Ping Lacson Bultago, di ba? Alam niya, binabasa niya yung kasi kung alimbawa, ako, chairperson ako doon na talagang pinagtatanggol ko tong si Martin Romualdez. Teka lang, Senator Dante Marcoleta, wala naman sa sworn affidavit niya yung sinasabi mong nalalaktawan. Alin dito yung nalalaktawan? Pakita mo nga sa akin. Nababasa nila eh. Di ba? Ganyan. Anak ng toka, ito talaga si Boy Tago. Oo. pinabulaan ng pero parang sinabi niya. So, Kinotes nga. nakikita naman ninyo. Ako na ipaliliwanag kung mabuti, pero sila, takipan ng takipan. Pasaring ng pasaring, di ba? At ang latest, Nelson, ay no isang araw nakita ko, isang araw ba yun? Miyerkules. Bago kayo nagtapos, nag-privilege speech pa po kayo, Sen. At mukhang pinatutungkulan nyo pa rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ba yung gist nung ano na yun? Hindi ko pinatutungkulan yung chairman ng Blue Ribbon. Okay. Ang aking gustong bigyan ng clarity o clarification, merong dalawang pagpapahayag na inconsistent sa bawat isa. Ito ay may kinalaman doon sa tinatawag nilang insertions. Opo. Kasi kung maalala nyo, nung linggo, September 28, nagsalita si Senator Ping na sinabi niya halos lahat ng senador ay nagkaroon ng insertions sa Doon sa 19 Congress. Sa 19 Congress. 19 Ang ibig Congress. niya sabihin 2025 budget. Opo. Merong negative insinuation yun dahil nga sa flood control eh. Kaya kung nakikita ninyo, di ba pinag-uusapan yung mga insertions at doon kinukuha nga yung ginamit na pondo para sa mga tiwaling mga kawani ng DPWH na kung saan nauwi nga sa merong ghost at saka mga defective na flood control projects. Opo. So yung salitang insertion nagkaroon ng negative connotation. Kaya medyo nabahala yung mga senador. Kasi Hindi lamang sa panig ng minority, ang karamihan nga majority. Kasi ang lumabas sa pahayag almost 100%, nung 19th Congress, Congress senators ay may insertion. Almost all kanya. Almost all yun. Kaya Ngayon, ang total is 100 billion. Yun nga po. So medyo nagtaas ng kilay yung mga, siyempre, mamamayan. Ba? Ngayon, na-unsettle ngayon yung hindi pa ako kasali sa hindi pa ako senador noon. Ako nga hindi ako kasali ron. Siguro tatlo kaming wala ron, si Senador Erwin at saka si Senador Bam, at saka Senador Kiko Pangilinan. Mga wala pa po ng 19 Congress yun eh. Yun mga ganun. Pero yung karamihan ng senador, sabi niyo almost all. So merong negative Na para bagang ang dating, lahat ng mga senador na yon ay nagsingit, nagsangkot. Doon sa anomalya. Na para bagang nangupit Yun lahat. ang tunog nun. Yun ang tunog. Yes. Hindi, totoo naman eh. Yun ang sinabi niya, almost all. Yun na nga po. So, dahil nga sa negative connotation, na-unsettle lahat yung senador. Okay. So, nabulabog. Ngayon, Kaya daming nagalit di ba? Kaya nagkaroon ng yung alingas-ngas na rego doon. Kaso, siguro hindi pa panahon. Hayaan muna natin. Darating tayo dyan, ika nga. Huwag mo nating madaliin, ika nga. Darating tayo dyan. Sunday yun. Kinalunisan, nakita nyo ang headline. Yun din. Yun nga. Opo.
So, yung malalapad na, anong tawag natin doon, Jen? Malalapad na mga Pahayagan. pahayagan. Opo, oo. Talagang, Broadsheet, headline Banner, talaga. banner So, story. ibig sabihin, talagang andun yung pogi points, di ba? Yes. Pogi Oo. points. Pero, may negative din sa mga Sa kapwa senador. kapwa senador na bahala ngayon, nabulabog talaga. Opo. Ngayon, kinahapunan bago kami magsimula ng session, nagpaliwanag si Senate President. Senate President Oo. Tito Soto. Kasi nagtawag siya ng caucus bago kami mag-session. All Senators Caucus yata. All Oo. Senator Caucus, parang alauna yata. Kaya lang, Ramdam ang na niya dumating siguro pito eh. lang. Out of 24, Sa mga tweet, hindi naging makabuluhan yung caucus. Kasi 24 kami, ang dumating, 7. Opo, Sa mga oo. tweet, 1/3 lang ang dumating. Kaya ang ginawa niya, bago magsimula yung proceedings, yung session, nagpaliwanag siya na yun naman kanyang yun namang insertion yan naman kahit ano pang tawagin nyo dyan, either tawagan yung amendment, tawagin yung insertion, o kung ano masalita ang gusto nyo gamitin, yan ay part ng regular budget process. Wala pong illegal per se sa insertion. Hindi, yun ang paliwanag niya. Ayun, So, paliwanag pakinggan po. nyo, yun ang paliwanag Sige niya. po, sige po, Ngayon, tinatanong ko, kung ganun pala, ano yung pagpapahayag na yun na ikinabulabog ng mga ng mga kasama natin dito, di ba? Kung talagang walang kung walang masama doon, kung walang negative implication, Yung sinabi niya. ibig sabihin, kung mulat-mula pa, alam natin, common knowledge, na yan pala is a regular part of the budget process. Opo. Ano yung disclosure ni Senator Ping? Na ikinabahala ng marami sa kanila. Totoo. Tama, tama. Ano oo. ibig sabihin nun? Ngayon, isa pa nga ako, hindi ba nga ako nung magsimula sa kanyang privilege speech, inihayag niya na si dating Yusek Catalina Cabral, nag-propose din na bibigyan ng 500M for the time being, for now, at bibigyan kita ng para kung ano man yung priority mo, makauna ka na. Mailagay. Oo. Ba't tinanggihan ni Tito Sen, ni Senador Soto, Senate President? Ba't mo tinanggihan? Kung yun naman na pala part ng regular process, Oho. ba't mo tinanggihan? Di ba? Oo, Wala namang budget masama. tinanggihan si Cabral. Kaya oo. nga sabi ko, merong dito may mix dito, signal dito Magkaibang mensahe. Opo. oo. Na magkasalungat. Merong mixed message dito na magkasalungat. Teka muna, yun ang gusto ko. Pwede man yung i-clarify yan. Hindi maganda yun na nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. So, pag akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Oo nga pala, no? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisian at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo Oo. Hindi mo nyo kako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen? 500. Oh, yung kapwa ninyo kako action, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Oho. So, yun ang pinakabuod ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Oho. Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Oho. Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Dapat na bahala yung mga kasama natin. Wala naman palang problema diyan. Ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya, Sino po ito? Si Senador Ping na po ito.
O si Senador Soto, Senate President Soto. Senate President. Okay Kasi po. same presiding eh. Opo. Presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan. Sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo, ay tawagin niyo si Bababa JB. sa podium. Tawagin Bababa niyo sa po yung podium. majority leader, magpalit muna kayo. Kayo pong bumaba rito para Nag-usap. para kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglement. Yun, gano'n yung kaso, nabahag sila eh. Hindi na umimik eh. Inano na eh, sinuspend na yung session. Natakot sila. Hindi, wala. Ano bang nyo? Ano bang matuwid mo doon? Ano bang katuwiran mo doon, di ba? Wala kang katuwiran doon. Paano ka magmamatuwid na noong una, tinatanggi-tanggi nyo. Tapos ngayon sinasabi nyo, okay lang pala. Di sana tinanggap mo yung in-offer sa'yo ni Cabral. Double standard yan siya eh. Yan si Soto, double standard yan. Ganyan siguro gawain nila sa Humboldt University. Ito pala, okay. Oho. Alam niya yun eh, di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ang natin, ang Opo. procedure. Yeah. Kaya hindi ako sumagot sa kanya kasi nakaharap siya eh. Presiding. Same presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. Yan. So, pero ituloy natin yung sinabi niya. Kinakailangan nga niya, nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Oho. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako yung magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis ha, magbibliblade speech ako. Wala pong ganon. Walang ganun, Saka hindi tama. mo pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Yan. Ang ibig sabihin Ganun niyan, pala yun. ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yun siya nasasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na Natakot nasabi kasi natakot nga, nandun siya sa taas eh. Natakot Di ba? kay Sen Marcoleta Pero kung eh. bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Subiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman unahin ito. na kayo, okay. Kasi nakita ko yung agenda, Opo. apat na committee report ang i-adapt namin. Opo. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report, magkakaroon pa ng sponsorship speech. Okay. Apat yun. Okay? Pagkatapos, bago matapos yung apat na committee report, isiningit pa yung pagkukongratulate doon sa ating basketball team na nanalo. Yung Alas Pilipinas Alas yata yun. Pilipinas, oho. Napakarami na naman congratulatory speeches. picture pa yan. Nagpalitrato pa ng pagkatagal-tagal. Ha? Yan. Pwede, ganun na nangyari. Yung matatapos na yung si Senador Robin na lang ang huli Oho. na ipipresent yung pinakahuling committee report na nauukol sa Freedom of Information. FOI, tama po. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay si Senador Riza. Oho. Sabi niya, Mr. President, sabi niya ganun, a brief manifestation only. Okay. Senator Riza is recognized. Recognize yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Oho. Nag-privilege speech. Ay, hindi siya manifestation. Pagkatapos, meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo Oho. Unang-una, mali yun. Wala sa agenda yun eh. Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation, Manifestation na na- brief manifestation. Oho. Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan na nakikinig, ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Yeah. Tinitiis ko po yan eh. Kahit na
labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Aha. Kailangang maliwanagan po ninyo, ginawa po nila yung para maging huli ako. Aha. Kahuli-huli na ako. Parang sinadya Nung talaga. magsalita ako, 4 na lang kami dun eh. Aha. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangan ma-record Opo. ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Aha. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Aha. Yan ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Ay, Nakuha nyo? Opo, opo. Nakuha Plano namin nila ang na senaryo. ihuli ako. Sapagkat siguro hindi nila, baka na kung ano naman sasabihin yan. Aha. Aha. O nasa sa inyo, hinuli ako. Aha. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot yung that time. Oo, kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon eh, pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige boss. Oh. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis sa kagad. Hindi niya binilin kay JB. Ah, okay. Ngayon, pero pinuntan ko pa rin si Senator JB. Aha. 2 beses ko pang isinignal. Medyo, ganun pa eh. Aha. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy, Kayo na dapat. ako na. Aha. Hindi. Tumira na naman. Pagkatapos, alas, Pilipinas. Kaya yun. Ngayon naiintindihan ko na siya kasi tataka ako batul ito kasi usually yung mga nag-avail ng kung tawagin nila privilege hour diyan sa Senado, malimit una yan. Kalagitnaan. Pero ngayon pa lang ako nakakita ng huli na nag-privilege speech. Di ba? Kaya nagtaka ko batul ito. Tapos ang bilis, wala ng tanungan, wala ng clarification, wala ng interpolation o kung ano pa man. Di ba? Ngayon pala talagang hanggat maaari, hinuli nila. Buti na lang. Ika nga na ano natin yan, na content ho natin yan mga kababayan. Hindi ho pinahintulutan ng tawag dito, ng tadhana na mawawaglit ang mga tinura na yan ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang privilege speech sa Senado. Hanapin nyo lang ho sa ating mga video, ginawan ho natin yung ano niya na yan, privilege speech. Pagkatapos nag-manifest. Aha. Sabi ni... Kaya nag-alanganin sila nung matapos yung kanyang manifestation na kunwari na isa palang privilege speech. Sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni Senator... sabi ni SP. Is that a manifestation or a privilege speech? Oo nga. Oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe gagano. Na-technical, ano na sila eh. Talaga gano'n. Kaya mo naman okay lang. Sige. Aha. Nako. Di ba? Parang... Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Pero sa tamang panahon, subukan nilang mag-focus ngayon. Talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. Iba talaga. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Marcoleta. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin kung minsan may pakiusapan talaga rito eh. Meron ang pagkakataon talaga na pagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman. yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-aalas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo nga, 4 na palang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Baka uuwi rin yan. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun ha. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napakaiksi ng ano ko eh. Ang haba nga ng manifestation ni Risa eh. Oo nga. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh. Ay, nako. Anyway, ano palagay mo, Nelson? Pero mukhang Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung tatanungin ka sa isang bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang, doon sa tanong nyo, tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon kapag sumagot ka, Sen. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga.
Yan. Di ba? Opo. I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senator Lacson, masama yan. Sa mga insertion, oh. Oo, kaya nga, Kaya nga tinanggihan yan, gusto ko kanyang gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Aha. Tatanong niya Opo. At sino nagpasingit? Oo. Paano isiningit? At paano in-implement? O di may konting problema doon. Opo. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, ay mula kang ano yan? It's only a part of the budget process. Teka muna. Hindi ba nyo gustong i-clarify yan? Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun eh. O, edi mixed signal ito. Ano bang gusto niyong palabasin dito? Pati tao ngayon nalalabuan. Lalong-lalo na, dahil nga yung insertion na yan, ay yan naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control projects. Yun. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? Totoo. O, kapag hindi nyo nilinaw, nasa sa inyo yan. Aha. Pero, well, marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Chisnas, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan kahit noon pa man san di ba? Na, minsan may mga allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang irata para itama yung mga budgeting. Kung ganun nga ang konsepto, Opo. Bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Na para bagang lahat sila masasama. Yun ang tinatanong ko Meron ngang negative implication So may nanggugulo, Sen. Aba, hindi, bahala sila. Ang ibig ko sabihin, kung ganun pala ang understanding, yung common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Opo. Ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Oho. Na naging negative tuloy sa mga mamamayan natin. Mali siya. Nagkaroon ng mali siya talaga. Oho. No, hindi ba? Problema nga Hindi ka ba tatayo para liwanagin yun? dapat siguro mapag-usapan yun talaga yan ng mag-focus talaga dapat ang lahat ng kahit mga ano senador. pang sabihin nila, kasi nga, di ba pinalitaw ko nung budget hearing, nung yung ikalimang pagdinig ng Blue Ribbon, ang sumagot dito mismong si dating Secretary Bonoan. Aha. Nasa tabi niya si former Undersecretary Catalina Cabral. Opo. Ano yung mga insertions na yan? Yes. Apat na bahagi yung sinabi niya no? Yung unang bahagi, yung allocable, sabi niya. Allocable. Oho. Na-discuss na ba natin yun? Hindi pa. Hindi pa po. Yan inaalok. Oo. Hindi. Galing sa salitang allocable. Hindi. Allocable ka niya. Nung ko lang narinig yung allocable Ano ba, ipaliwanag mo nga ako yung allocable. Meron ng ceiling. Ito DPWH lang Okay. DPWH, may ceiling na. Okay? So may mga project per district, national, region, blah, blah, blah. Aha. Ngayon, naging policy pala nila na kung mo nakatalatag na yung ceiling, para hindi na mabago yan, nakahanda sila na maglagay ng allocable amount for the members of the House of Representatives. Ibig sabihin, kung meron na sila, hindi na nila, ito, ano ba ito, ganyan-ganyan. Opo. Hindi na kukwestiyonin nyo kasi sila man ay meron ng para sa kanila na doon ilalagay yung mga projects na gusto nilang latagan. Yung pala yun. Allocable. Allocable. Okay. Yung allocable na yan, 400 billion yan. Ba, malaki din pala, no? So yan, tandaan nyo 400 billion. Sumunod doon, yung 310 something. Opo. Kasi saan ba nagsisimula yung budget process? Hindi ba sa House of Representatives? Ito yung power of the purse. Kaya yung sabi ng DPWH, meron tayong allocable. Tandaan mo, Jen, ha? Opo, oo. Allocable. Allocable. Pangalawa, pagkatapos ng allocable, di ba natin discuss to? Hindi pa. Hindi pa po, wala pa po yan, Sen, no? Pagkatapos ng allocable, na-satisfy na yung mga 300. Opo. Alam mo, dalawang klase ang representatives, di ba? Party list. Opo, tsaka yung regular congressman. Ito, palagi ko sinasabi sa'yo. Siguro itong si Ping Lacson, nakaabang siya habang nagsasalita si Sendante dyan sa saganang mamamayan, no? Ano kayo ibabanat nitong si Sendante? Mayayari na naman.
Party list, regular. Ibig sabihin ng regular, district. District representative, opo. Ang party list, meron kang 160 million na nakatalaga para sa'yo, para yan ang ipamahagi mo dun sa mga lugar na kung saan ka nakakuha ng maraming boto para kahit paano naman, Yung mga nagre-request. kahit etc. paano yung utang na loob, makabawi man lang sila. Kaproyekto ka man sa lugar nila po. Isipin mo, national ka. Opo. 160 million ang sayo. Ang district, Oho. nag-average ng 1B. Ang isa? Wow. 1 billion. Ang laki. Grabe. O halimbawa, ikaw ang Representative Nelson ng distrito ng the first district of Batanes. Ayan, opo. 1 billion. Maliit na bayan lang naman, Batanes eh. Ang Batanes, ang botante yata 6,000 lang. Eh. Opo. Pero meron kang 1 billion. Nako. Yung Sagip Party List, nationwide, Buong Pilipinas, 160 million, masaya na kami. Okay? ganun pala Oh. Pero yung district, yung regular, average 1B. Average ka ako may tataas opo. to ng Mas taas may masa. O ngayon, ando na yung 400B. Nasusundan nyo? Opo, 400B. Merong leadership pa yan. yung House leadership. Meron pa rin. Yung mga big shots. Kasi mga deputy congressman, Meron kang deputy speaker, meron opo. kang deputy speaker, meron kang senior deputy deputy speaker. majority leader. Yan, Napakaraming majority leader, assistant majority leader, Magkano yan? vice chairman ng appropriations. Ito yung leadership. Opo, 50B. Ang isa? Hindi, yun na yun. Pagsama-sama. Hindi mo nasusundan eh. Opo, yung kabuuan Okay, ng okay. leadership. Yung, Hati-hati na sila doon. yung congressmen per se, ito yung 400. Okay. Di ba? Leadership, 50B. another 50B. Ilan na? 450. 450 billion. Yan. Oo. Pagkatapos, merong unprogrammed appropriations. 100B. Kanino naman yan? Kahit sino na yun. Yun nga yung singitan nga eh. Doon na yun. Kahit sino na yun. Kasi ang program, wala pa yan. Walang Later tao. on, magagamit mo yan. Depende sa pasok ng pera. Opo, Yan kung halimbawa nakautang tayo o kaya na-certify ng Bureau of Treasury Yan. na may sobra tayo, pwedeng gamitin yung ang program. 100B. Pinagkukunan lahat yan. Nakailan na tayo? 550 billion na po. Hindi, 600 na. Hindi po kasi 450. 450 plus 100. Eh di 550. 400. Oo, 400, 550. Hindi, 150 yung 150 yung Senator, program. okay. Di 600. 600 Ito million. na. Ito yung pinakahuli ngayon. Opo. BICAM. Ayun, ito na yung dalawa kayo, magbabay-cam Yung na. BICAM, di meron tayong NEP. Opo. Hanggang sa kakadugtong-dugtong yung sinasabi kong allocable, program, leadership, blah, blah, Opo. blah. Ito na yung HGAB. Yung HGAB na yon, ito yung bill, pupunta sa Senate. Okay. So magkikita ang dalawa nga. Teka muna, kanya, meron tayong conflicting appreciation nito O di, BICAM. Itong HGAB mo, nanggaling sa NEP, at pagkatapos meron ka ng GAA, bago mag-GAA, yung diferensya nun, ang tawag doon, FLR. Ito yung for later release. 400B. Wow. Another 400 billion. Ilan ang total? Eh di 1 trillion na. Yan. 1 trillion. Kailangan ko hindi kayo 600 sumusunod plus, eh. 1 trillion. Kumbaga sa tao, ito yung taba. Ayun, yung pala pinapaliwanag yung taba. Ito yung pinapaliwanag ko. Ito yung, ano yung ibang katawagan sa taba? Cholesterol. Cholesterol. Yan, opo. Ano bang ginagawa ng tao para sa ganun? Yung cholesterol niya hindi makaapekto sa kanyang kalusugan. Natanggal niya. Opo. Pinipilit niyang Wala. Opo. Inom ka ng gamot, pang anti-cholesterol yan, papababa. Exercise. nagpipilit siya na gumawa ng bagay-bagay. Una, naggagamot siya. Opo, para matunaw. Nag-exercise siya. At tinitipid niya yung sarili niya sa ganitong mga pagkain para sa ganun, hindi na dumami yung cholesterol. Opo. Ngunit kapag yun ay sinadya mong ilagay sa katawan mo, Nako, mamamatay ka eh. atake di corazon yun. So, ano nangyari sa bansa natin? Kaya pala tayo nagkaganito-ganito ngayon, ano? Yan ang sinasabi ko. Ngayon, ito yung sistema na gusto kong tuntunin namin. May mali sa sistema ka ako eh. Ayaw natin ngayong pinagtatakpan ngayon. Sino yung mga proponents nito? Bakit
nagkaroon ng 1 trillion, karagdagang taba na hindi naman kailangan ng ating budget. Nako. Oh, okay. Ang pinag-uusapan natin 2025 budget. Opo. Oh, di 1 trillion. Oho, yun yung Ano yung budget natin ng itong taon na ito? 325. Opo, 6.325 trillion. Oh, yeah. Avatar. Opo. 1 trillion divided by 6.325. Oho. Batar! Yan. Sige. 1 trillion. Habang kinukwenta mo yan, Nelson, ha, Hindi kasi sa calculator. Ayun na nga mga kababayan. Grabe, napakalaking napakalaking kaperahan ho niyan mga kababayan. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Palakpakan muna natin ang ating Senator Rodante Marcoleta. Yan! Solido talaga. Idol! Bang klase, oo.